magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon na meron tayong kalayaan, kakayahan po na patuloy na magsama-sama upang sumamba sa Panginoon and praise God. Marami tayong kapatiran ngayon, ang ilan text sa akin, message. Dahil malamig ang panahon, yung iba ay may ubo, yung iba ay may sipon, and they see fit na mas maganda, mas safe na mag-stay muna sa bahay upang hindi po makakawa. So, maraming salamat po sa bawat isang narinig ko, and I hope na kagaya ng ating prayer request ng Friday sa ating home time in the Word and sa ating prayer meeting, we came today prepared. Amen? Tayo ay dumating, naghanda, hinanda natin yung ating mga sarili sa pagsamba sa Panginoon, sa pakikinig ng salita ng Diyos, at nawa naman yung ating mga laman ng kaisipan ngayon ay hingin natin ang tulong ng Panginoon na isang tarin muna itong mga ito. Tayo ay makapag-focus sa ating pagsamba, sa ating pag-aaral, at sa ating pagpamalakasan sa isa't isa. At may awat habag ang Panginoon, alam ko po na iba rito ay may karamdaman, iba ay iba't ibang problema ang dala-dala, mga kabigatan ang puso, na may mga iniisip na problema at walang tao, walang problema. Pero ang mahusay at napakagandang pag-asa ng isang tunay na Kristiyano, una, kung itong idalangin sa Panginoon, casting all your cares upon Him for He cares for you. And then pangalawa, alam natin na hawak ito ng Panginoon at siya ay Diyos na tumutulong sa pananahan. Welcome din po sa ating mga kapatiran, kaibigan, nakatunghay sa ating live stream. And this is the first part ng ating gawain ng Sunday morning, our Sunday school. At ako ay excited. Lagi naman excited po sa ating nag-aaralan. And siguro kung meron dapat pinaka-exciting sa atin ay walang iba kundi lalo pang makilala ang ating Panginoon na ating sinasamba. At yun po ang ating Sunday school studying about the attributes of God. Pero bago tayo tumapos doon, tayo po muna ay umawit sa Panginoon and we'll be singing the books of the Bible. Tayo po ay natin regard. Magandang umaga po sa ating lahat. Ulitin po natin ang books of the Bible.
I am resolved no longer to anger, charmed by the worldly life. Things that are higher, things that are nobler, these have allured my sight. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He hath the words of life. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to follow the Savior, faithful and true each day. Read what He say and do what He will. He is the living way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to enter the kingdom, leaving the paths of sin. As may oppose me, foes may beset me, still will I enter in. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved and who will go with me, conference without delay. Taught by the Bible, led by the Spirit, will walk the heavenly way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Pagsikat po ang lahat. Amen. At purihin po ang pangalan ng Panginoon at tunay tayo po ay nagagalak sa oras paliwanag yung dalawang salita dun sa ating huling inawit. Una, I am resolved. That word resolved ay hindi masyadong pamilyar o madalas na ginagamit sa panahon natin ngayon. Ngunit ang ibig sabihin niyan ay decided. Nagdesisyon. I am resolved. Ako'y desidido to go to the Savior, faithful and true each day. Ako'y desidido na pumunta, lumapit sa ating tagapagligtas, may katapatan na totoo araw-araw. Okay? And then the other word is hasten. Yung hasten, ang ibig sabihin ng hasten, ang ibig sabihin ng hasten. Hindi hanisen na hanisen, alak yun eh. Hasten, ibig sabihin ay nagmamadali. Okay? Ako'y magmamadaling lumapit. I will hasten to Thee. Ako'y magmamadali palapit sa iyo, Panginoon. Kaya, yun din sa focus mo. So, yun gusto para next time na maawit natin yun, it makes sense and it edifies. Hindi lamang yung tono, hindi yung nilalaman mismo ng ating pong mga inaawit. By the way, alam ko ho ay kakaiba ang ating atmosphere ngayong mga nakaraang araw, maging hanggang ngayon. Today is December 13. 12 days na lang, Pasko na. Pero alam po natin, usually dito sa ating church, we put a little bit of decorations, pero hindi
fellowship. Kung normal ang lahat, yun yung ating magiging date. Nevertheless, ay gusto ko hong anyayahan ang bawat isa na tayo po ay pag-pray natin yung gawain sa Sunday. We will still maintain yung ating pong mga pangunahing gawain. That is, every Christmas service, ang ating pangangalan is more on evangelistic. So, pwede tayo mag-invite ng mga bisita. Mapakinggan nila ang pangangaral ng salita po ng Panginoon. Pero hindi mo muna mangyayari na meron tayong kainan. Actually, meron tayong kainan dito sa church. May pa-ice cream pa kahit malamig ang panahon. Amen? Ilang taon na natin ginagawa yung pero hindi muna mangyayari po this year. Pray mo natin particularly, I would like to encourage ang ating mga kapatiran na sa mga tahanan. If we can be here next Sunday, that will be very great. And again, without compromising yung ating mga safety protocols or mga health standards na nilatag ng ating gobyerno, tawa tayo po ay bigyan ng Panginoon ng wisdom sa bagay po na yan. Okay, so hindi kansilado ang Pasko, medyo kakaiba lang ang kalagayan po natin ngayon. And there is wisdom in what R.C. Sproul said. What we celebrate in Christmas is not the birth of a baby, but the incarnation of the Son of God. Ang ating pinagdiriwang ay hindi ang Christmas tree, hindi si Santa Claus, lalong hindi ang regalo o ang aguinaldo. Yung iba, mga bata mag-set up ngayon ng Gcash, pwede ipadala ng doon ang mga aguinaldo. But what we really celebrate in Christmas is nagkatawang tao ang Diyos. So, Emmanuel, God really came and dwelt among us. Ito mo yung napaka-tindi. Halimbawa ay sinubukan, nagkaroon ng programa bigla ang istasyon ng telebisyon. Well, GMA na lang meron tayo ngayon. Biglang dumating ang GMA sa iyong tahanan at meron silang bagong programa na titira sa inyo ang isang artista sa loob ng isang linggo. Depende ba rin po sino. Pero yung hinahangaan mong artista, titira sa inyo, makakasama mo. At siguro ay meron kong mararamdaman masaya, excited ka. O mga kapatid, we can just imagine yung katotohanan. Hindi artista ang dumating. Dumating ang Diyos. Nagkatawang tao ang Diyos. And He dwelt among us. To save us. Para iligtas tayo. Hindi lang siya naparito para sightseeing. At meron siyang mission at tinupad niya yung mission na yun at meron tayong kaligtasan dahil doon. So that's what we celebrate. I know sa ibang mga evangelicals, ibang mga mananampalataya ay hot topic, hot debate ang pag-celebrate ng Pasko. Again, ang sabi ng Romans chapter 13, let every man be convinced in his own mind. Merong nagtatangi ng araw, merong hindi nagtatangi ng araw. At kung yan ay ginagawa natin para sa kaprihan ng Panginoon, praise the Lord. Walang verse sa Bible na thou shalt celebrate Christmas. Wala rin namang verse sa Bible that thou shalt not celebrate Christmas for the incarnation. Pagkakatawang tao ng Panginoon, but we must celebrate it with the right perspective. May tamang pananaw, may tamang goal. And sinasabi ko rin po yan, para mga magulang, ay unti-unti mo, ano ba yan? Itanim ito sa inyong mga anak. Excited sila. And this is a great opportunity sa mga magulang to evangelize their children. Ito na yung mga parol, yan ang nagsisimbolo doon sa bituin na tumabay doon sa mga pantas upang sila'y makarating doon sa tagapagligtas. So again, those are wonderful opportunities para po ang Ebanghelyo ay madala natin sa iba, lalo na sa mga bata na very much excited sa ganitong kapanahon. Anyway, without masyado tayo sa segue, gusto ko lang mong ipaalala, next Sunday, it will still be our Christmas service, pero hindi yung normal na ginagawa natin. So, natin isipin na may kainan, hindi natin magagawa ngayon po yun. But we will try
try in a simple way to make it a little bit special, extra special para po sa ating pong bawat pamilya. Okay, so so much for that. Ulitin na lang natin yung announcement kung kayo mamaya bago po ang ating gawain ng pagsamba. So dumako po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon at bago po yung tayo po muna ay manalangin. Let's pray. O aming Amang Diyos, muli nagpupuri kami sa iyo. Nagpapasalamat kami sa iyo. Lubha, dakila ang iyong kahabagan, ang iyong pasensya, ang iyong pagmamahal, ang iyong biyaya, ang iyong kabutihan sa amin, na ito ay lalo at lalong sumagana, nag-uumapaw kay Kristo Jesus. Salamat po Diyos na niligtas mo kami. Salamat na meron kami pag-asa ng buhay na walang hanggan. Gaya ng aming nabanggit kanina, salamat po o Diyos na tinupad mo at ginawa mo ang iyong pinangako. Binigay mo ang iyong bugtong na anak ng aming Panginoon Jesus. Siyang nasa kalagayang Diyos ay nagkatawang tao upang magligtas. Purihin ka. Ama, tulungan mo kami sa pag-aaral ng iyong salita, tulungan mo kami ng tulungan, tulungan mo kami ng kahandaan, tulungan mo kami na ituon ang aming puso't isipan sa iyong mga katotohanan. Nagawa ang katotohanan ng ito ang patuloy na humubog sa aming pananampalataya, sa aming pamumuhay, magpasigla ng aming paglilingkod sa iyo, magpainit ng aming pagmamahal sa iyo. Ama, ikaw po ang naluwalhati sa aming kalagitnaan. Tuningin po namin, O Diyos, sa Espiritu kami, mga kasalanan, mga kapabayaan, mga taliwas sa iyong kalooban. Tawarin kami, Panginoon. Taas na po naman sa lahat ng ito. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoon Yesu Cristo. Amen. Wala dito pinag-aaralan ng mga katangian ng Panginoon, particularly the communicable attributes of God, at dahil na tayo sa moral attributes of God. And kung sana katatandaan mo natin, when we say moral attributes, the word moral is the accepted standard of proper behavior. Now, pagdating sa Panginoon, hindi siya nagbe-behave ayon sa accepted standard or hindi siya sumusunod sa standard. He is the standard. Ang Diyos mismo. Hindi siya sumusunod sa batas, siya ang pinagmulan at siya ang batayan ng batas. So, naroon ang katotohanan at ang punto ng moral attributes of God ay kung paano nakikitungo ang Diyos sa kanyang mga nilalang. Pinag-aralan mo natin kung nakaraan ang kahabagan ng Panginoon. At I did not mean na magtagal ho tayo doon last Sunday, but nandun ho yung talagang impression na talagang doon yung habag ng Panginoon. But if we will read, if I may just remind each and everyone doon sa ating dinignan, ang habag ng Panginoon ay hindi walang hanggan. Darating ang panahon, hahatil ang Diyos. Kaya nga, ang sabi ng salita ng Panginoon, yung habang ang Diyos ay nakakapag sa atin, habang ang Diyos ay tumatawag, huwag natin patigasin ang ating mga puso. Yun na lamang ang ating pakikiusap sa bawat isa na naririto, maging sa mga nasa tahanan, maging sa mga kabataan, maging sa mga bata. Habang ang Diyos ay nahahabag, ay tumugong tayo. Lalo na kung ikaw ay wala pa sa pananampalataya kay Kristo. Just some verses for us to be reminded. Sabi mo ng Exodus chapter 34 verse 6, "And the Lord passed by before him and proclaimed." This is God's proclamation about Himself. Ito pinaklaman ng Diyos ang kanyang sarili. Alala ko minsan nanood ako ng short documentary tungkol kay Muhammad Ali. Nakaabot kay Muhammad Ali, yung boksingero. Pinoproklama niya, "I am the greatest." Siya daw pinakamahusay na boksingero. But when we listen to God, how does He proclaim Himself? Ang sabi niya, the Lord God,
merciful, gracious, long-suffering, abundant in goodness and truth. Pag-aralan natin ang goodness ng Panginoon, pag-aralan natin ang truthfulness ng Panginoon, and God is the God of truth. At narito yung triple declaration na madalas magkakasama: merciful, gracious, long-suffering. So last Sunday, pinag-aralan natin ang pagiging merciful ng Panginoon, God's mercy. And going through them defines the mercy of God as simple as God's goodness towards those in misery and distress. Ang kabutihan ng Diyos patungkol o na nakatuon doon sa mga nasa mahirap na kalagayan, nasa abang kalagayan, nasa mahirap, mabigat, delikadong sitwasyon. Yung kabutihan ng Diyos na dumarating at pinaaabot sa kanila, ang tawag mo doon ay habag or God's mercy. Dinefine ito ni Louis Berkhoff. It may be defined as the goodness or love of God shown to those who are in misery or distress. In His mercy, God reveals Himself as compassionate God who pities those who are in misery and is ever ready to relieve their distress. So, ganun yung pinoportray ng word na mercy. God is merciful. Siya'y handang tumulong sa mga nasa delikadong kalagayan. At again, lahat tayo ay may kalagayan, yes? Lahat tayo ay may burden na pasan-pasan. At may mga pagkakataon na dumarating tayo sa ating buhay na talagang napakabigat, napakahirap. We can cry out to God. Because He is a merciful God. Siya ay Diyos na mahabagin. Sa sa 2 Corinthians chapter 1 verse 3, ang Diyos ay tinawag na the Father of mercies. Siya ang ama ng kahabagan. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng kahabagan. Nakita natin, ang kahabagan ng Diyos ay sa lahat ng kanyang mga nilalang. Psalm 145 verse 9. Nakita rin po natin na ang kahabagan ng Panginoon ay ang Diyos ay naka-incline sa mercy. Siya ay naka-incline sa mercy. Hindi siya willing na magpahirap sa tao. Ayaw niya. Pero dahil siya ay matuwid, parurusahan niya ang makasalanan. Pero kumbaga, ang natural na lumalabas sa Panginoon ay yung kanyang kahabagan. There is no condition na walang sitwasyon na wala doon ang habag ng Panginoon. Anumang hirap ng ating kalagayan, anumang sitwasyon na naroon tayo, nandun pa rin ang habag ng Diyos. In all afflictions, we may see some sunshine of mercy. Sabi yan ni Thomas Watson. In all afflictions, sa lahat ng kahirapan, nakakakita pa rin tayo ng habag ng Diyos. Let us see, pag-aralan natin, even the worst people has the taste of God's mercy. Kahit ang mga malalang mga makasalanan ay nakakatanggap pa rin ng habag ng Panginoon. Letter D, all of mercy in the picture is derived from God and is but a drop from this ocean. Pag nakakita tayo ng tao na may kahabagan, ito ay mula sa katotohanan na ang Diyos ay Diyos na mahabagin. At ang Panginoon ay kumikilos sa pamamagitan ng mga kanyang nilalang. Nagpapadala siya ng mga kagamitan o mga tao na kanyang kakasakapin upang maihatid ang kanyang kahabagan. At yung kahabagan ng tao, halimbawa, tulad ng pandemic, nakaranas ang marami ng kapusin, pagutom. At meron mga tao, hindi sila politiko, pero meron mga tao mula sa kanilang sariling bulsa ay maghahanda, gagawa ng paraan para makatulong dahil naaawa sila. And again, that is derived from, galing sa kahabagan ng Panginoon. Pang-anim o pang-lima, ang Diyos, ang kahabagan ng Diyos ay dapat magpakumbaba sa atin. Ang Diyos ay patuloy na magiging mahabagin. Ang habag ng Diyos ay hindi dahil tayo ay mabuti.
may nagawang kabutihan kung hindi ito ay galing mismo sa kanyang kaawaan. So, hindi magpakumbaba sa atin. Hindi natin pwede sabihin naawa sa akin ng Diyos kasi nag-church ako lagi. No. Naawa sa iyo ang Diyos kasi siya yung maawain. Ito dapat magpakumbaba sa atin. And dito po tayo nagtagal nung nakaraang Sunday, mercy stays the speedy execution of God's justice. Remember, yung people listen, makinig. Lahat po tayo makinig. Ang sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And last Sunday, meron tayong tinignan dalawang example. Si Uza sa ulo ng tipan, lumabag sa batas ng Panginoon, patay agad. Si Ananias and Sapphira sa loob ng church, Acts chapter 5, lumabag, nagsinungaling sa Panginoon. Habang nasa church, patay ang mag-asawa. Huwag po natin gawin biro. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero kung nagbuhay pa rin ako ngayon, ang tawag dyan, awa ng Diyos. Ang awa ng Diyos ay kung bibigyan natin ito ng larawan, ng kamay na pumipigil, ang kamay ng awa ay kamay na pumipigil sa kamay ng hatol para dagli ang para hindi ito dagli ang bumagsak sa atin. So again, ang Diyos ay Diyos na mahabagin at ang panawagan nga natin last Sunday, habang ang Diyos ay nahahabag, habang ang Diyos ay nahahabag, ay tayo lumapit sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. And lastly, mercy is a dreadful witness against you at the day of judgment. Ito'y nakakatakot na tatayo testigo laban sa iyo. Ayaw, walang tao makakatayo sa harapan ng Diyos. Panginoon, hindi ka man lang naawa. No. Kung ikaw ay 20 years old na ngayon, kung ikaw ay 40 years old na ngayon, naawa ang Diyos sa iyo ng 40 taon. Nagtatayong testigo ang awa ng Diyos. Binigyan kita ng maraming panahon. Binigyan kita ng maraming araw. Hindi ka nagsisi. Hindi ka sumampalataya. Nakatulad ng Panginoon. So that is about God's mercy. Kung yung umaga, ating magiging paksa ay patungkol sa isang katangian ng Diyos na madalas natin nababanggit, madalas natin ina-ascribe sa Panginoon, and that is graciousness. God's grace, ang biyaya, ang pagiging mabiyaya ng Panginoon. And again, gusto ko lang mo alisin muna natin sa isip natin yung larawan ng salitang biyaya. Kasi pag sinabing biyaya, madalas ang larawan ng sa ating isip ay maaaring isang bilaong pansit na binigay sa iyo. Uy, biyaya! O merong maagang aginaldo ng nino, binigyan ka ng sobre, kung sinipat mo, uy, 2 ninoy, biyaya. O matagal mo nang hindi nakita ang isang tao at nagkaroon kayo ng magandang pagkasasama at kayo kumain, uy, biyaya. Madalas ang biyaya sa atin ay material, pisikal, pero hindi po yun ang sentro ng pag sinabing ang Diyos ay Diyos na mabiyaya. For God is a gracious God. So what does it mean when we speak of God being gracious? Buksan mo natin sa 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5. And we can go to many passages na nagsasaysay ng pagiging mabiyaya ng Panginoon. But for the sake of time, I think it will suffice. Magiging sapat na tingnan natin ang 1 Peter chapter 5, verse 10. 1 Peter chapter 5 and verse number 10. Ano po ang sabi ni Apostol Pedro? By the way, bahagi ito ng ating preaching mamaya. 1 Peter chapter 5, verse 10, ang sabi mo ito, but the God of what? Of
paulit-ulit sa Biblia at mangilang pagkakataon na sinasabi sa Biblia, halimbawa, and Noah found grace in the sight of the Lord. So, doon ang napakaraming pagkakataon sa Bible na describe ang Diyos na mabiyaya o pinapakita ang Diyos na nagbibigay biyaya na magiging nagbibigay ng biyaya sa mga mananampalataya at ganoon din sa mga nilalang niya. So what do we mean by God's grace? Sabi natin ang Diyos ay mabiyaya. Ano ba ang ibig sabihin po nito? Again, borrowing from Wayne Grudem, ang sabi niya, and define niya sa very short and clear way, ang biyaya ng Diyos in this way. God's grace means God's goodness towards those who deserve only punishment. Ang biyaya ng Diyos daw sa Biblia, kung tingnan natin, ay sumesentro sa katotohanan ito. Ang biyaya ng Diyos ay yung kabutihan o pagmamahal ng Diyos sa mga karapat-dapat lamang ay parusa. Okay? Ito po yun. Ang habag ng Diyos, yung parusa, hindi niya pa binabagsak. Okay? Yung parusa ay nahandoon yung pagpigil. Ang tawag doon, awa o habag. Ang larawan naman ng God's grace, dapat sa iyo ay parusa, pero binibigyan ka ng kabutihan. Ang tawag doon ay habag ng Diyos. Madalas, dinidefine ito as unmerited favor. Ang pabor ng Panginoon, ang kabutihan ng Diyos na you're not merited. Hindi karapat-dapat. Halimbawa, nagbabiyahe. Yung mga nagbabiyahe ng motor. Biniyahe mo ng motor, ilagay mo ng sapang palay. Ano karapat-dapat gawin? Bayaran ka ng, ikano? 200, 300, siguro ganun. Ayun yung karapat-dapat. Pero kaya kung doon sa pinahangay, lumapit sa iyo, Brad, hindi ako sasakay. Pero 300. Hindi ka karapat dapat. Wala kang ginawa. Binigyan ka. Or, bigyan pa ng isang mas magandang halimbawa ng biyaya. Nagdadrive ka ng motor. Nandiyan nyo, nagdadrive ka. Lord Daddy, duwag-ayo kayo ng gulong. Meron kayong natumbok. Medyo inantok kayo. Nangyari na sa akin yun. Nag-delay yung apak ng preno. Tumama. Yupi. Bumaba yung driver. Akala mo bouncer. Bakit? Siguro lang yun. Anong karapat dapat? Ikaw dapat ang magbayad. Pero sa kabila ng lahat, ano ba yan? Nayupi. Mercedes-Benz pa naman. At tumugot siya ng wallet niya. Hindi ang pinakita sa iyo. Kung hinumugot siya ng wallet niya, kumuha ng 20 mil. Oh, yan. Pareho yung sasakyan yung bumaga sa sasakyan. Parang mali yata. Ako yung bumangga. Ako ang binigyan. O mga kapatid, ito'y kapos na larawan. Tayo ang nagkasala. Dapat parusahan. Ang Diyos ang nagbigay ng kanyang bugtong na anak para magbayad sa ating mga kasalanan. Biyaya. Ito ang kabutihan ng Diyos sa mga karapat-dapat parusahan. This is God's grace. Si Louis Berkong sa kanyang concise theology, ang sabi niya, the Bible generally uses the word to denote unmerited goodness or love of God to those who forfeited it and are by nature under a sentence of condemnation. So that's a long way of saying na dapat parusahan, pero binigyan ka ng kabutihan. Pero sabi niya, the grace of God is the source of all spiritual blessings that are bestowed upon sinners.
Biyaya ng Diyos ang pinagmumulan. Ito yung bukal, ito yung source ng lahat ng mga pagpapala, lahat ng mga spiritual na pagpapala na ibinigay ng Diyos sa makasalanan na Kanyang iniligtas. In no way, shape, or form na tayo ay karapat-dapat sa anumang biyaya ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat sa anumang kabutihan ng Panginoon, particularly sa kabutihan at napakadami niyang pagpapala sa atin nung tayo ay iligtas. Buksan na natin sa Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1. I hope this will help us be clear dito. Ephesians chapter 1, verse number 3. Ephesians chapter 1, verse 3. At ang punto ko lang dito ay walang Kristiyano na tinitid ng Diyos. Okay? Wala. Ang sabi mo sa Ephesians 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us. And sino yung us? In that context, believers. God has blessed all believers. Lahat ng mananampalataya. Ano yung binigay niya? Ano yung pinagpala niya sa atin? God has blessed us with what? All spiritual blessings in heavenly places in Christ. Lahat ng spiritual na pagpapala ibinigay ng Diyos in Christ. Huwag niyo sanang isipin kaya naman ganito yung buhay ko spiritual. Kasi si brother ko, pinagpala ng Diyos sa mga 1 million, 1 million worth of spiritual. Ako siguro 1,000 lang worth it. No. That is a wrong way of thinking. Kung ikaw ay na kay Kristo, nagpala ka ng Diyos ng lahat ng spiritual na pagpapala. Pero kung gano'n, bakit ganito ang buhay pananampalataya ko? Well, lahat ng problema ng buhay pananampalataya wala sa Diyos. Nasa atin ang problema. Pero ang punto ko, kaya natin binigyan ng pansin mo ito, ang Diyos hindi lang tayo basta iniligtas, kung hindi ibinuhos niya ang lahat ng spiritual na pagpapala at lahat ng iyon ay biyaya ng Diyos, hindi tayo karapat-dapat. Hindi tayo karapat-dapat. Si Arthur Pink, he defined divine grace in this way. Divine grace is the sovereign and saving favor of God exercised in bestowing blessings upon those who have no merit in them and for which no compensation is demanded. So nandito yung katangian, ang biyaya daw ng Diyos ay soberano. Para bang habag, hindi mo pwedeng i-demand, uy, paawa ka naman sa akin. Hindi. Naaawa ang Diyos kung kanina niya gustong maawa. Mahahabag ang Diyos, magiging mabiyaya ang Diyos kung kanina niya gustong maging mabiyaya. It is sovereign. It is a sovereign saving favor of God. At ito ay binibigay niya. Hindi doon sa mga dahil karapat-dapat, kung hindi karapat-dapat. And ang magandang dindag din ni A.W. Pink, no compensation is demanded. Ayaw compensation? Hindi naghihintay ng bayad. Hindi naghihintay ng balik. Ito ay binigay ng Panginoon. Gaya ng pagmamahal ng Diyos, gaya ng habag ng Diyos, ito ay soberano. Tingnan mo natin, buksan lang natin para mas maging maliwanag sa Exodus chapter 33. And this is quoted by Apostle Paul sa Romans chapter 9. Sa Exodus chapter 33, verse 19. Exodus chapter 33 and verse number 19. Ano po ang sabi? And he said, God said, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee, and will be gracious, kanino? To whom I will be gracious. And I will show mercy on whom I will show mercy.
magpakita ng biyaya. Mahahabag ako kung kanino ko gustong mahabag. Okay? Halimbawa, dumaan ang dilubyo, dumaan ang bagyo sa isang komunidad na mayroong 1,000 katao. Dumating ang isang milyonaryo, meron siyang 10 milyong kabang bigas. Kaya niya bang bigyan lahat? Kaya niya ba? Kaya. Tama? 1,000 katao lang eh. Meron siyang 10 milyong kabang bigas. Kaya niya bang bigyan lahat? Kaya niyang bigyan lahat. Nagpababa siya ng 300 kaban. 300 kaban, baba. Bigay mo nun, bigay mo nun, bigay mo nun, bigay mo nun, bigay mo nun. Okay? Nakuha niyo yung larawan? Pwede bang magreklamo yung 700? Bakit kami wala? Ang sabi ng Panginoon ito, magiging mabiyaya ako kung kanino ko gusto maging mabiyaya. Soberano ang Diyos. Nasa Kanya ang otoridad at kapangyarihan. Walang makakapilipit sa kamay ng Panginoon. Walang pwedeng magbanta sa Kanya. No. Siya ay soberano. Kaya hindi tayo pwede maging presumptuous sa harapan ng Panginoon. Baka meron dito, alam mo na ikaw ay makasalanan. Alam mo na ang Diyos ay galit sa kasalanan at ang parusa ay impyerno. Ngunit nagiging presumptuous ka, saka ko na lang tatanggapin si Jesus. Saka ko lang seryosohin niyang Bible na yan. Saka ko na lang seryosohin niyang Ebanghelyo na yan. Pag malapit na ako mamatay, bibigyan naman ako ng Diyos ng oras bago ako mamatay. Sino ka? Ngayon din, pwede kang patayin ng Diyos ng walang kaano-ano. Siya soberano. So nga, ang hamon ng salita ng Diyos habang siya ay naaawa. Hindi tayo. Ang maganda yung sinabi ni, I believe si J.C. Ryan na nagsabi. Sasabihin ng iba, brother Paul, di ba yung magnanakaw sa krus bago siya mamatay? Well, tama. Pero magandang sinabi ni J.C. Ryan, nanikakama si J.C. Ryan nagsabi, meron isang halimbawa sa Bible na bago mamatay iligtas. Isa yun, para ka hindi mawalan ng pag-asa. Pero iisa lang yun, at huwag mong ipanghimasok. Hindi hinimasok yun ang salita. Huwag mong ipangalandakan. Okay? At wala tayong rason para isipin na magiging katulad tayo noon. Sa balik ng kamatayan, 5 minuto bago ka mamatay, bibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos para maligtas. Ang sabi ng Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, today, ngayon, while you hear His voice, harden not your hearts, habang naririnig mo ang tinig na hindi bukas, hindi 5 minuto bago ka mamatay, ngayon. Magsisika at sumampalataya ngayon. Dahil ang Diyos ay soberano. Ang habag niya at ang biyaya niya ay ibibigay niya kung kanino niya gusto. Again, we have seen sa 1 Peter chapter 5 verse 10, tinawag ang Diyos the God of all grace. Lahat ng biyaya ay galing sa Panginoon. Lahat ng spiritual na pagpapala ng binigay sa atin ng Diyos na kay Kristo Jesus ay biyaya ng Panginoon. Hindi tayo naging karapat-dapat tayo. Hindi tayo kaya binigay ng Diyos sa spiritual na pagpapala niya dahil ako'y nagsipa ulo. Biyaya po yun ng Panginoon. Malinaw sa Biblia na ang ating kaligtasan ay dahil sa biyaya lamang ng Diyos. So lang natin sa dali sa Romans chapter 3. Romans chapter 3. And verse number 23. Again, these are familiar words. Romans chapter 3. Verse number 23. Ano po ang sabi?
For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat daw ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi tayo umabot kung sakali man na meron dito nag-iisip o sa mga nagtunghay sa ating live stream, meron nag-iisip na, well, baka pasado naman ako. Baka umabot naman ako. Malinaw ang Bible, lahat ay nagkasala at sa ganang ating sarili, walang nakaabot, walang aabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay? Bakit? Dahil tayo ay makasalanan. Actually, ang karapat-dapat sa atin ay hindi maging kabahagi at hindi makasama sa kaluwalhatian ng Panginoon kung hindi maghiwalay sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, ang masama ay hindi tatahang kasama niya. Ang lugar ay walang hanggang impyerno. Pero verse 24, ang Romans 3, verse 23 ay dapat magsabi sa iyo kung susumigaw ito, wala kang pag-asa, hindi mo kaya sa iyong sarili. Verse 24, ang sabi sa Romans chapter 3, verse 24, being justified freely by His grace. Okay. Anong kalagayan natin? Lahat tayo ay makasalanan. Ang karapat-dapat, parusa. Pero yung ginawa ng Panginoon sa Kristiyano, we are justified. At kung may nakakasama mo natin sa pag-aaral natin, sa time in the Word, ang ibig sabihin ng justification, we are declared righteous by God. It is a legal term. Diniklara ng Diyos na matuwid. Inaring ganap, tinuring na ganap, tinuring na matuwid ng Panginoon. Well, Brother Paul, paano nangyari na inaring ganap ang isang makasalanan? Ang sabi, being justified by what? By His grace. Sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. Again, hindi karapat-dapat. Makasalanan niya. Hindi na pumupunti. And ang sabi, paano nangyari ito? By His grace, through the redemption that is in Christ Jesus. Nasaan ang biyayang ito ng Diyos na umaaring ganap sa makasalanan? Ito ay sa pamamagitan ng pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng katubusan na masusumpungan sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. So malinaw ho ang Biblia, ang ating kaligtasan is only by grace. Unmerited. Ang sabihin, hindi tayo karapat-dapat. So that's why imposible yung iniisip ng iba na tila baga ang Diyos titignan ka, well, mabait ka naman, sige, pasok. Ano ibig sabihin mo? That's the opposite of grace. Nakita niyo yun? Titignan ka, mabait ka naman, sige, pasok ka sa langit. Ay, ibig sabihin, karapat-dapat ka. And that is the opposite ng sinasabi ng Biblia, dahil walang karapat-dapat. Sa biyaya lamang ng Diyos ang kaligtasan. Sa Titus chapter 3, buksan po natin. Titus chapter 3, Apostle Paul declared the same truth. This is Titus chapter 3. Titus chapter 3 verse 7. Ano po ang sabi? That being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Again, dinilan dyan, how are we justified? Paano tayo inaring ganap ng Panginoon? Listen, again, walang ganap sa atin. Walang matuwid. Wala kahit isa. For all have sinned and come short of the glory of God. At ang tanging
justified, and I like that word, freely. Siguro after 12 days, yung iba sa atin makakatanggap ng regalo ba? Okay? Kahit kung may pandemic, tumatanggap pa rin po kami ng regalo. Pero hindi po pwede, itirinse. Pwede ba regaluhan kita? Tapos singilin kita? Pwede ba yun? Hindi ano, kasi ang regalo, libre may bayad. Libre. Yun ang maganda sa regalo. Libre. At ang sabi ng salita ng Panginoon, being justified, how? Ano sabi sa Bible? Titus chapter 3 verse 7. Wala ko, hindi ko nakasulat sa noon mo. Nasa Bible. Being justified, what's the next word? Freely. May bayad? Walang bayad. By His grace. Oh, mga kapatid, maraming mga tao ngayon iniinsulto ang biyaya ng Diyos. Sinusubukang bilhin. Bibigay ako sa church. Bibigay ako ng 10,000, bibigay ako 10 milyon para maging na biyaya ang Diyos sa akin. Alam niyo, iba ang pinangangalandakan sa harapan ng Diyos. Lord, sa 52 Sundays, hindi ako umabsent, pero wala siguro makapagsabi sa akin yun. Dahil ilang buwan tayo. Ha? Pero meron iba, Lord, parang yung kanta, Santa Claus, naging mabait ako. I have been very good this year. Lord, naging mabait ako. Naging mabiyaya ka. No. Salvation is by grace and is freely given. So, ang ating kaligtasan, ang Diyos ay Diyos na mabiyaya. Ang ating kaligtasan ay biyaya lamang ng Panginoon. At si Apostol Pablo malinaw at kanyang niliwanag ito na hindi pwedeng pagsamahin ang gawa at biyaya. Pagdating sa kaligtasan, saan natin sa Romans chapter 11? Romans chapter 11. Kaya ho, yung mga nagpupumilit, kung nagsasabing, well, oo, biyaya ng Diyos, pero dapat gumawa ka rin para maligtas ka. Ha? Kailangan magpakapakit ka para pumunta ka sa langit. Walang sabi mo ni Pablo ito. Sabi niya, and if, how is our salvation? By grace? Yes. Ang sabi ni Pablo, and if by grace, then it is no more of works. Malinaw mo ba yung malabo? Malinaw. Kung sa biyaya, kung sa pamamagitan ng biyaya, hindi na sa gawa. Ang sabi niya, otherwise, grace is no more grace. When you mix works with grace, grace is no more grace. But if of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. Kung by works, hindi biyaya. Kung biyaya, hindi by works. It is mutually exclusive. Hindi pwedeng 50-50. No. Kaya hindi uubra yung pinagpipilitan ng iba. Ang ating kaligtasan ay biyaya ng Diyos, hindi 99%, and then yung 1% sa'yo. No, it is 100% biyaya lamang ng Diyos. Kaya tayo may kaligtasan. Kung hindi naging mabiyaya ang Panginoon, hindi tayo maliligtas. Again, hindi ito pwedeng paghaluin. Tandaan mo natin, kung biyaya, hindi gawa.
Kasi pag ginalawa mo ng gawa, ano mangyayari? Pag ginalawa mo ng gawa, hahatulan ng Diyos yung gawa. Okay? Sabi natin, 99% biyaya ng Diyos, 1% gawa mo. So, ano kailangan gawin ng Diyos? Kailangan niya tingnan yung 1%. At kailangan niyang bigyang konsiderasyon yung 1%. Pasado ba ito o hindi? Ay, pasado. Karapat dapat. Well, ano ang biyaya? Ang biyaya ay para sa hindi karapat dapat. So sana mo mga kapatid, ang gusto ko nga naalagay sa ating kaisipan, sa ayon sa Biblia, ang biyaya ng Diyos na kaligtasan ay hindi pwedeng haluan ng gawa. Tayo ay inaring ganap sa pamamagitan ng biyaya, naging katanggap-tanggap sa Diyos, sa pamamagitan ng biyaya, nagkaroon ng buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ng biyaya, at malinaw na sinabi ng Bible, hindi kasama dito ang gawa. Walang parte ang gawa ng tao para tayo maligtas. Kung yun ho ay malabo, buksan pa natin sa Ephesians chapter 2, which are familiar words sa marami po sa atin. Ephesians chapter 2 and verse number 8 and 9. Anong sabi? For by grace are ye saved. Tama ho ba? Hindi ho pinipilitin ni Brother Paul. Sa biyaya, kayo'y nangaligtas. For by grace are ye saved. Ang sabi mo yan, through faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya. And that not of yourselves. Ito'y hindi sa inyong sarili. Salvation ay hindi sa ating sarili. Even our faith ay hindi galing sa ating sarili. Ito'y galing sa Panginoon. At ang sabi mo dyan, it is not of yourselves. It is what? The gift of God. Regalo ng Diyos. Pag sinabing, halimbawa, pag sinabing regalo ko sa iyo, kanino galing? Sa akin. Ang kaligtasan daw ay regalo. Ito ay galing sa Panginoon. Ang sabi ko sa verse 9, not of works. Not of works. Why? Lest any man should boast. Bakit? Sapagkat pag hinaluan ng gawa, may rason para magyabang. Pag hinaluan ng gawa, sabihin natin 99% ng kaligtasan, gawa ni Jesus, 1% gawa ng tao. Anong gagawin ng makasala ng tao? Magyayabang. Kumasa ako. No. Wala sa ating pasado. Kinahabagan. Naging mabiyaya ako. Now of works, lest any man should boast. Now, kung ang ating kaligtasan ay purong biyaya ng Panginoon, that is unmerited favor, hindi karapat-dapat na pinakitaan ng Diyos ng kabutihan, ang dapat sana ay parusa pero binigyan ng kaligtasan, ang tanong ay paano ito nakakamit? Paano ito napapasa atin? Well, malinaw ang salita ng Panginoon, it is by faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya. At maganda ang sinabi ni Wayne Grudem doon sa kanyang Systematic Theology book, bakit by faith? Bakit by faith? Bakit ang biyaya nito ay dumarating sa atin, ang kaligtasan ay nakakamit at na binibigay ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya? Ito ho ang kasagutan. Ang sabi ni Wayne Grudem, if God's favor is to come to us apart from our own merit, then it must come when we depend not on our own merit, but on the merit of another. And that is precisely when we have faith. Sa Tagalog, ito po yun. Ang kaligtasan ay biyaya. Okay? Hindi tayo karapat-dapat at hindi
hindi tayo nakadepende sa ating sarili. Okay? At yun ang larawan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi pagdepende sa ating sarili. Ang pananampalataya ay pagdepende doon sa sinasampalatayanan. At yun lamang ang tanging paraan para matamo ang biyaya ng kaligtasan, para ibigay ng Diyos ang biyaya ng kaligtasan. So, ang kaligtasan natin ay biyaya ng Panginoon, hindi nakasalalay sa ating gawa. Ang ating buhay Kristiyano ay sa biyaya din ng Panginoon at hindi nakasalalay sa ating gawa. Yes, gumagawa tayo. Kung naalala niyo pag-aaral natin sa Time in the Word, it is synergistic sanctification. Andun yung gawa ng Diyos, andun yung pagsusumikap ng tao. Pero sabi ni Pablo, I am what I am by the grace of God. At yung kanyang pagsusumikap, yung kanyang pagle-labor ay sa akin hindi sa kanyang sarili, hindi biyaya din ng Panginoon. Ang Diyos ang gumagawa sa atin para na sa atin at gawin ang kanyang kalooban. So pag nagawa mo ang kalooban ng Diyos, ay nakuha na yun. Ulit at nagabi, sarap matulog kanina ngayong umaga, ang bigat ng hatak ng kama, pero bumangon ka pa rin, naligo pa ako, naligo pa. But bumangon ka pa rin, naghanda ka pa rin, pumunta ka rin sa church, saan ka mapunta? Pagkita mo yung sarili, balikan ang ganun ko naman, ang church ako ngayon. No? Ang Diyos ang gumagawa sa atin para gusto din natin at gawin natin. Kaya ang papuri ay hindi sa ating sarili. Nakarating ka sa church, sumanda ka sa Panginoon, salamat sa Diyos. Ang Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang Diyos. Well, mabilis lamang po, ang mga katangian ng biyaya ng Panginoon una, ito ho ay eternal. Ito ho ay eternal. Ang biyaya ng Diyos sa atin ay eternal. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, who hath saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus when? Before the world began. Itong biyaya na ito ng Diyos ay binigay na sa atin, inilaan na ng Diyos sa atin before the world began. It is eternal. Pangalawa, it is free. Sabi nga natin kanina, being justified freely by His grace. Romans 3 verse 24. Ito ay libre, walang bayad. Sabi ni EWP, grace cannot be bought, earned, nor won by the creature. If it could be, it would cease to be grace. Ang biyaya ng Diyos ay hindi pwedeng mabili, hindi pwedeng maangkin, hindi pwedeng mapanalunan. Dahil kung pwede mo itong mabili, kung pwede mo itong maangkin sa pamamagitan ng iyong sarili o maging karapat-dapat ka para dito, ito ay hindi na biyaya. Nabili, ibenta, pag pinagtrabahuhan, hindi sweldo, hindi biyaya. Ang biyaya ng Diyos ay libre. Let us see, as we have seen, God's grace is sovereign. Sabi ng Panginoon, Exodus 33 verse number 19, I will be gracious to whom I will be gracious. Yung, naisip ko lang, yung madalas natin sinasabi, ang Diyos ay mabiyaya sa lahat. Tama? Pero pagdating sa kaligtasan, and primarily, particularly sa bagong tipan, when we speak of God's grace, it is the saving grace of God. Yung nagliligtas na biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo Jesus, and it is sovereign. Soberano ng Diyos pagdating sa kanyang pagliligtas. So anong hamon mo sa atin dito? Tayo ay kailangan at tinatawag na magkaroon pa ng mas malalim, mas dakila, mas malawak na pananaw, na pagkaunawa pag sinabing biyaya ng Diyos. Nawa mo kapag ginawin natin yung medyo
pamilyar na awitin, Amazing Grace. Ano nga itong pag-aaral natin, ito'y talagang muling magpanumbalik ng amazement, pagkamangha na natin sa dakilang biyaya ng Panginoon. Pag inawit natin yung wonderful grace of Jesus, talagang we will be amazed, we will be awestruck by amazement sa biyaya ng Diyos na nakarating sa atin ng mga makasalanan. And lastly, paano ang Diyos ay naging mapagpasensya at naging magbiyaya sa atin. Nawa ito'y masalamin din natin. Masalamin din natin sa mga tao na atin mong nakakasalamuha sa araw-araw. Madalas nagpa-function tayo by works, tama? Kung mabait ka sa akin, hindi mabait ako sa iyo. Kung masama ka sa akin, wala ka sa akin. Tama? Ngunit ang Panginoon ay Diyos ng mabiyaya at bibigay ng mabuti sa mga karapat-dapat tayong parusa. Nawa, itong mga bagay na ito, again, sa loob, hindi natin kailangan lumabang sa loob ng tahanan. Ang nanay sa mga anak, magulang sa mga anak sa magulang, mga mag-asawa, nagkakasalaman, yes. Ay, maging mapagpasensya. Again, I'm not saying na i-tolerate o baliwalain lang ang kasalanan, kailangan i-deal ang kasalanan. Pero, nandun yung pasensya. Nandun yung nasasalamin, yung habag, nasasalamin yung biyaya ng Panginoon. Nawa, mga bagay po na ito ay lalong magtulak sa atin sa pagsamba, sa pagluwalhati sa Diyos. Ang mo natin, na naging mabiyaya na nagligtas sa the grace of God. Let's pray. Panginoon namin Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Kulang. Kulang ang aming pagkaunawa. At Panginoon, kulang ang aming appreciation. At kulang ang aming papuri sa iyo. Dahil sa biyaya. Panginoon, kagaya ng panalangin ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Nawa, lumalim pa, lumawak pa, tumaas pa ang aming pagkaunawa sa biyaya, sa pagmamahal, sa pasensya, sa awa. Huwag ito'y magtulak sa amin sa mas lalong malalim at mainit na pagmamahal, paglilingkod at pagsamba. O salamat po, O Diyos. Salamat po naging mabiyaya ka sa amin. Dahil hiwalay sa biyaya mo, kami ay mapapahamak. Hiwalay sa biyaya mo, wala kaming anumang chance at maligtas. Ngunit salamat po. Kami ay inaring ganap mo ng walang bayan sa biyaya mo, sa pamamagitan ng katubusan na meron kami kay Kristo Jesus. O tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay ng sang-ayon sa katotohanan. Tulungan mo kami na masalamin ito sa aming pang-araw-araw na pakikisalamuha sa mga tao. Ingatan mo kami, O Diyos, patuloy pa ng aming gawain. Nawain ang lamang aming mga puso at isip na tunay kang samba. Lahat ng papuri sa ilang, alam sa pangalan ng aming Panginoong Yesu Cristo. Amen. Again, kung meron po mga katanungan sa ating mga pag-aaral, please feel free, you can approach me, you can ask me, or sa ating mga nakatunghay sa live stream, you can send messages sa akin. Susubukan mo natin sa biyaya ng Panginoon sa buhay ang mga katanungan. Again, after 15 minutes po, resume ang ating gawain ng pagsamba at tayo ay nadako sa ating break time. God bless you. Maintain po natin ang face mask, face shield, maaari, physical distancing.